Hello, Aries! Salamat sa pagbisita at salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus New Year 2025 reading for the sign of Aries. Gagawin po natin ay Tauri spread na exclusive sa tarot deck na Yokai Tarot. Napakaganda, bagong-bago. November 2024 lang to published. So, if interested kayo na magkaroon din ng kopya nito, check nyo lang yung description box. Share ko yung link kung saan ko siya nabili. Sa Amazon ko siya nabili. So, mas mamura dun eh. Kesa hintay mo pa sa fully book. Anyway, yokai, this is Japanese folklore spirits. Ang lakas maka-Studio Ghibli ng deck na to. Siya ang current favorite ko. Okay. Anim lang ang cards natin. Ano ang principles, values na bitbit mo? First two cards. Uy, nice. Ang ganda, Aries. Taking action, pursuing something new, a new idea ang darating sa iyo this 2025. Maaaring nasa creative field ka, pero pwede din na nasa analytical yung nature ng trabaho mo. Magkakaroon ka ng epiphany or parang ano yan? Breakthrough moment this 2025. Hindi ko lang sure kung kailan siya darating ng 2025. Sana January dumating. Pero yung feeling ko mga March pa, quarter 2 darating. New idea, a spark has been lit. This is a gust of wind. Sa Obon Festival, yung Honoring the Dead ng Japan, ito yung mga ghost wind na parang dadampi, cold wind, cold breeze na dadampi sa mga pisngi ng mga nag-celebrate ng honoring of the dead. Iko-call out niya, pagagalitan nila yung mga hindi nag-honor ng dead at bibiyayaan ng swerte ang mga nag-honor sa kanilang mga namayapa sa buhay. So, si Aris, mukhang enerhiya ni Aris ay naging mabuti si Aris for 2024. Nag-pay forward, maaaring nag-donate, maaaring nagbigay ng grasya, nagbahagi ng grasya sa ibang tao. The universe is blessing you dahil naging mabuti ka this 2024. At this 2025, mukhang ang bitbit mo, bibiyayaan ka agad. Ikaw yung isa sa mga bibiyayaan ng ghost wind ng swerte this 2024. Page of Sword, meron ka aaralin siguro na meron kang maiisip dahil nga may new idea na parating. Meron kang iti-take on an adventure. Ito si Daitengu. Isa siyang mountain, dog, dog, dog god? Mountain dog god? Divine dog? Ganyan. Tagabantay ng, lagay natin sa gitna para makita niyo. Tagabantay sila ng mountain, sage of the mountain. So, tama, Daitengu, great divine dog. Sila ay very clever, very smart. At si Aris ay hindi susuko sa paggawa ng mga paraan para mag-improve o pagyabungin pa kung ano yung meron siya. Sobrang ganda ng energy mo, Aris, this 2025. At least, starting the new year right. Maganda ang pasok ng taon sa'yo, lalo na Ace of Swords agad, new idea, at gagawa ka ng paraan para matuto pa. Hindi ka magsisettle dun sa kung ano na-accomplish mo, na-achieve mo this 2024. And 2025, you'll be better pa. Better and brighter 2025. Pagbubutihin mo pa yung mga nagagawa mo na, pagbubutihin mo pa yung sarili mo. By the way, pasensya na sa mga ingay na naririnig nyo sa paligid. Very active ang aming kapitbahay. At New Year din kasi. So, maingay ang lahat. So, itong next two cards mo, what do you need to let go this 2025? At ang ganda ng lumabas sa'yo, you need to let go of overthinking, analysis, paralysis. You need to let go of being in the cycle of thinking, ano ba next move ko, ano next plan ko. So, siguro, maaaring advice din yan na don't take in more than what you can chew. Kanina may tumalon na Empress pero hindi ko kasi recorded. So, kukuha tayo ng bago. Empress, don't stretch yourself way too thin.
Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang kailangan mong i-let go this 2025 for more success or para maisakatuparan itong new idea na ito. Lalo na kung magte-take ka ng action at mag-aaral kang mabuti para maisakatuparan itong, para ma-implement mo or ma-execute mo itong new idea na yan. You will be very much up in your head. Very thinking si Aries this 2025. So marami kang, you will use your head all the time. Pero ingat ka na maging matrap ka dun sa cycle of overthinking, overanalyzing things, at bigyan mo ng break minsan ng utak mo. Take care of your mental health kasi mukhang susubukan ng iyong mental health this 2025. Ooh, Seven of Cups, you will be presented with a lot of options. Ang ginagawa nitong yokai na ito ay haharangin yung mga seafarers. Tapos magde-demand siya ng cup para kukunin niya lahat ng mga good things in the sea. So, ang technique sa kanya, bibigyan mo siya ng butas na cup para makaalis na kayo habang nagsasalok siya ng mga goodies sa sea. Nalimutan ko yung pangalan niya. Hanapin natin yung pangalan niya. Seven of Cups. Umibozu. Black Giant Umibozu. So, temper your wishes. Huwag masyadong gahaman. Sorry, Aries, pero yun ang card na to. Huwag masyadong gahaman. If you have enough, be satisfied with what you have. If you have a new idea at magiging conflict ito sa current role mo, let's say, may 6-digit earnings ka na, no? Tapos may offer sa'yo, titake mo pa siya kahit hindi mo na kaya. So, ang solution doon, either wag mo tanggapin or mag-hire ka ng tao na gagawin yun para you have to free your mind. Kasi mukhang susubukin ka ng 2025 with more ideas na mag-generate, ideas na gagawin, at maraming options na ibibigay sa'yo. So, ibang deck, ito ay yung Tarot of the Divine, ang kamukha nitong yokai eh. Kaya gusto ko din yung deck na yon. Ano siya, si Alibaba, tas maraming lamps ang nasa harapan niya. Be careful what you wish for and you will be presented with a lot of options. Be careful kung ano yung pipiliin mo. So, ito naman, si Umibozu, dream big but temper your wishes. um, Wag masyadong aim for bottomless. A bottomless appetite will bog you down. So, yan ang kailangan mo i-let go. Your bottomless appetite and that overthinking space. Take care of your mental health. At ito naman, last two cards, ito naman ang yung epiphany throughout 2025. See, sabi ko lang kanina, mag-hire ka kung kinakailangan. Three of coins, collaboration. Collaborate with people na um, kasing galing mo or better than you para ma-execute ang iyong dreams or goals. Para ma-execute mo siya ng mabuti. Work with people. Obtain partnerships na mutually beneficial. Yan ang epiphany or yan ang outcome for you this 2025. Marirealize mo na you need to collaborate, you need to build a team, you need to work hard. You have to, kung ano man yung idea na dumating sa'yo, you have to work hard for it para ma-execute siya. And then, Five of Swords. Oh, nice. Itong crow na to, ang Five of Swords kasi, failure siya usually. So, maaari ang ibig sabihin nun ay you would fail if you would not take care of your mental health and you would not seek to collaborate. You will pursue an idea and you will do everything para magawa yun, pero may bottomless appetite ka, so that is a recipe for failure kung stuck ka lang kaka-overthink at the same time hindi ka makipag-collaborate. Pero itong sa deck na ito, ang Five of Swords dito, ito yung crow, three-legged crow na sinave niya yung king. Sinave niya yung king bago siya ma-devour ng kalaban or para ma-win yung mapanalo yung battle. So, ang lesson doon ay you seek partnership with the individual, with that creature, quote unquote, with that individual who can help you, who would salvage or salvage talaga, who would help you make it through. So,
Maybe this is an invitation for you to realize, or perhaps ma-realize mo siya, maybe journey yan para ma-realize mo na you cannot do it alone. You need the help of others, and wag mong solohin. Wag mong solohin ang problema. Maganda ang pasok ng taon, maraming ibibigay sa'yo, pero use your intellect. Matalino ka, Aries. Use your intellect para ma-execute ito at hindi ka ma-burn out. So, yun. Iwan ko na yun doon at sana na-enjoy kayo. Subscribe lamang po para maabutan nyo yung next na upload ng readings. At salamat sa pagbisita. Ako po si A at see you soon. Bye!